Are you ready? Okay? Well, gusto ko lang sundan yung naituro ni Pastora last week. Okay? Dahil, to tell you honestly, mga anak, it is so important na tayong lahat, when we accepted the Lord Jesus Christ in our life and we became born again, dapat yung pitaka mo at bulsa mo na born again din. Practical lang to. Magkalinawagan tayong lahat dito. Amen? Because dati, nung hindi ka pa nagbabasa ng Bible, dati nung hindi pa naririnig yung salita ng Diyos, okay lang. Pero ngayon naririnig mo na, kung hindi mo masusunod, punitin mo sa Bible yung part na yon. Because we are full gospel church. Mga anak, alam niyo po ba, ang promises ng Bible, napakarami. Huwag mo lang i-claim yung mga promises na hindi ka nasasaktan. Pati yung makakasakit sa'yo, i-claim mo rin. Amen? Sinasabi natin, Old Testament na yan, yung lagi natin pinapakita, hindi yan nasusunod yan. So, don't claim yung mga Jeremiah 29:11. Don't claim yung Exodus 14:14. Kasi Old Testament din yan. Are you with me? Nasusundan niyo po ako. Ako po isang buhay na patotoo, kami ni Pastor Gaze, dahil po, mula po nung natutunan namin ang magbibigay ng tithes, nung March 2023. Tumanggap kami kay Lord June 2, 2002. Pagkatapos, pinag-aralan namin yan, 9 months, natuto kami magbigay. And from March 2023 until this very moment, I speak to you, nagbibigay po kami ng 10%. At narinig yung sinabi ni Pastora last week, na kung ikaw magbabudget, hindi nakasama yung tithes doon. Ang babudgetin mo, yung 90% na lang. Kung ikaw is talagang nagmamahal sa Diyos. Tama? Because you cannot love without giving. Sabi mo, Lord, I love you. Mahal kita, Lord. But you cannot give. Why? Amen? Tuturuan ko po kayo ng maayos. At ito po yung napakaganda. Tingnan po yung sabi po sa Ecclesiastes. Ecclesiastes, last part. Ito po yung sabi. Pakibasa nga. 1, 2, 3, go. But money answers everything. Amen po ba tayo dyan? How many of you use money daily? I want to see your hands. Come on, please. Lahat tayo. Yung hindi gumagamit ng pera, huwag kang magtaas ng kamay. Pero kung gumagamit ka ng pera, magtaas ka ng kamay. Because pinatunayan ng Bible niya na ang pera talaga sumasagot sa lahat. Now, ang tanong ko, how many of you need more money? O, taas ulit yung kamay para makita ni Lord, hindi lang amen. O, lahat kayo 100% lahat tayo kailangan natin ng pera, tama? Actually mga anak, there are so many points about money. So many. But tonight, dahil very limited tong oras ko dito, as per this verse says, I just want you to know that money answered a lot of things. Ang pera ay sumasagot sa maraming bagay. At kahit hindi ko sabihin sa inyo, alam nyo lahat yan. Tama? Pero pagdating po sa pagbibigay ng money, pabalik sa Panginoon, bakit hindi tayo lahat alam yan? Ayan, Lord. Natahimik na sila, Lord. Kalkalin mo yung mga dibdib nila tonight. Mga kapatid, ito po para sa inyo. Kaya ako tinuturo, kaya po akong tumayo. I want you to understand na yan pong inupuan mo, listen to me carefully, may bayad yan. Alam mo ba yan? Alam mo ba na yung inupuan mong yan, may bayad? Sino hindi nakakaalam? Taas sa kamay. Baka hindi nyo alam. Meron ba? O kita nyo, alam nyo palang may bayad yan. May bayad po tayo dito every Friday. Saan po natin kukunin yon? Sa langit? Amen. Kaya ka na andito, kaya ka blessed na blessed because you are part of the family, tama? So, lahat po tayo magbabayad, hindi lang ako. Ako na nga nagtuturo, ako pala magbabayad. Nagbabayad ako, of course. Ginagawa ko yung part ko, pero gagawin mo yung part mo. And listen to me carefully, kung kumakain ka sa Jollibee, ang bayad mo ba sa Jollibee o McDonald's? Kasi maraming din nakakaintindi na yung church sila sa Pilipinas, doon sila nagbabayad. Mga anak, lawakan mo yung pag-iisip. Kung may pastor ka sa Pilipinas, he knows that. Ang ibibigay mo doon, love gift. Ngayon, kung gusto mo mag-tithes doon, edi mag-tithes ka rin, pero ang tithes mo dito. Amen? Papakita ko po sa inyo. Tingnan po yung sabi po sa Malakay T8. Ito po yung gasgas na. Sige nga, pakibasa nga. 1, 2, 3, go.
Okay, so, sige. In what way you have robbed me? Ano sabi? In tithes and offering. So, tithes and offering, hindi po tithes or offering. Ibig sabihin, kung nagbibigay ka ng tithes, you need to give offering also. Because it's a part and offering. Amen? Gusto ko po intindihan niyo mabuti ito kasi po 9 months kong pinag-aralan to bago kami nagbigay. Ngayon, ang gusto kong tingnan nyo rito, tanungin ko kayo, ano pagkakaiba ng ninakaw ko to sa Lulu Supermarket, kinuha ko doon sa shop kung saan nagtitinda ng mga ganito, ibinulsa ko, umuwi ako, ano tawag doon? Ha? Anong robbing? Stealing. So, stealing yon, pero napakalinaw dito ng ginamit, rob. So, anong pagkakaiba ng rob sa stealing? There is a force. Stealing, you don't need force. If I will ask Brother Anton and Brother Andy that we will rob Citibank, hindi nga pwedeng punta roon na wala kang force. Kundi papatayin ka doon ng security guard, tama? So, ang ginamit ni Lord dito, ang linaw, rob. So, when you say you're robbing God, you're putting knife on the neck of God because you're not giving. Amen? Naintindihan niyo po yun? At kaya po sinabi niya sa susunod na verse, eto yung sabi niya. Pakibasa uli, 1, 2, 3, go. Question ko sa inyo, why God is telling you that you are cursed in all the curse because you're not giving me? Bakit? Sobra man ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Bakit naman isusumpa ang buhay ko na lahat ng sumpa pag hindi ako nagbigay? Bakit? Sino sasagot? Sa tingin niyo, bakit? Bakit? O, wala akong maraming oras. Ako na rin sasagot. Kasi lahat ng merong ka, galing sa Kanya. Mga anak, kung sumusweldo ka ng 5,000 dirhams, how much ang galing kay God? 5,000. Wala ka doon kahit ano. Gusto ko pa maunawaan niyo yan. Nung pinanganak ka ba, may singsing ka na, may relo ka na, may cellphone ka na, wala ka kahit ano. At mamamatay tayo, wala ka rin kahit ano. Lahat ng meron ka, iiwan mo sa lupa. I want you to understand that. When you give back to God, you are investing in heaven. Hingi ka ng hingi, ayaw mo naman magbigay. Oh. Di ba? Magmula nung nagising tayo sa katotohanan, wala tayong ginawa kundi humingi. Meron bang tao rito na nag-pray na hindi humihingi? Ang prayer mo ba, Lord, tanggalin mo yung pagmumura ko? Hindi. Lahat ng prayer mo, hingi. Ngaw, kung marunong ka humingi, kailangan marunong ka magbigay. Ang lakas ng loob mong humingi. Para ka may patago, hindi ka naman nagbibigay. Mga anak, very practical to sinasabi ko. Now, ang sabi po ng verse 10, pakibasa. Okay. Says the Lord of hosts and this Malakay 3:8, 3:9, and 3:10, siyam na buwan kong mineditate yan bago kami nagbigay. Noong 2003, nakakilala kami 2002. 9 months kong mineditate yan kasi pag may nagbibigayan sa harap doon sa church kung saan kami na born again, tumatayo ko, nagbibigay kami 5 dirhams, 10 dirhams. Amen? Ngayon, nung mineditate ko yan, talaga pong ang layo ng thinking ko before. Because ang tinatawag pong tithes dyan, 10%, hindi 5 dirhams, 10 dirhams. Ngayon, kung ang sweldo mo 100 dirhams, edi magbigay ka ng 10 dirhams. Hello. Kung ang sweldo mo 50 dirhams monthly, edi magbigay ka ng 5. At walang sasabihin ng Diyos sa'yo, papalakpakan ka pa. Pero pag sinabi ni Lord na bring all the tithes, ang storehouse, yung church, that there may be food in my house. Ang food, yung Word of God na tinuturo dito. So, saan ka kumakain ng Word of God? Saan? Oh, bakit yung iba doon nagbibigay sa Pilipinas kung saan nandun yung church nila? Mga anak, hindi ko kayo minamaliit, pero that's wrong. Kahit napakausap po sa akin yung pastor mo, ako magsasabi sa kanya, he knows that. Tama? Marami tayong mga umalis na member, nagpunta ng Japan, nagpunta ng kung saan-saan. Hindi ko sila sinabihan na mag-tithes kayo rito. No. Because I know it's wrong. Amen?
Amen. At sabi dito, try me now in this. Ang Bible po, ganyan kakapal. Diyan mo lang makikita na may sinabing try me now on this. Wala nang iba pa. Diyan lang. At kapag tinry mo, sabi niya, if I will not open for you the windows of heaven. Bakit windows? Bakit hindi door? Kasi ang door isa lang, ang windows ang dami, oh. Ang gusto ni Lord, mas marami ang ibalik niya sa'yo. Amen, naiintindihan niyo po ako? Hanggat hindi mo itinatry yan, kapatid, kahit na 10 taon ka ng Kristiyano, hindi ka makakaahon. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi ka makakaahon dyan. Kailangan matutunan mo yan. Ang sweldo ko, 950 dirhams lang dati. Paano umabot ng 15,800? With 3-bedroom accommodation, libre lahat ilaw sa katubig. Paano nangyari yan? Because we learn how to give back to God. Kaya curse ang buhay mo. Hindi mo lang alam. Amen? Mantakay mo, nakaupo ka dyan, libre, hindi mo binabayaran. Pero blessed na blessed ka, amen? Think of it. Sinasabi ko to for your own good. Ngayon, sinasabi ng iba, pera-pera ang church. Alam nyo, tinuturo namin to para mabless ka. Pero walang nakatayong leader doon para singilin ka. Pag uwi mo, meron ba naningil? Oy, Brad, nakapagbigay ka na ba? Wala. It's your own initiative. It's your own choice. And kung ano yung choice mo, yun ang destiny mo. Tama? Narinig nyo? Nagturo si Pastora Grace ng God and money and you. Last week, kinuha ko yung God owns everything. Di ba sabi niya, God owns everything? Now, meron siyang verse na binigay. Pakibasa. The earth, 1, 2, 3, go! Dito mo, tong mundong to, yung earth mismo, at kahit ikaw, pag-aari ng Diyos. Kaya pag yung asawa mo, yung anak mo, yung nanay mo, tatay mo, namatay, wala kang magagawa. Kasi gusto na ng Diyos bawiin yung buhay na pinahiram. Pag-aari niya yon. You cannot do anything. Kahit na mag-fasting, mag-prayer ka pa, pag kinuha ni Lord, kanya yon, kukunin niya yon. Amen? Naintindihan niyo po yon? So, kung tayo naghahanap ng pagpapala, dapat matuto ka magbalik. Amen? Kasi kung hindi ka marunong magbalik, hindi ka aahon, kapatid. Ang sabi pa ni Pastor Grace last week, ano yung sabi niya? Ay yung the silver. 1, 2, 3, go. Oh, lahat, kung may silver ka, kung may gold ka, iyo ba yan? Pastor, binili ko sa Hamdan to eh. Hindi iyo yan. Nagbabasa ko ng Word of God eh. Saan ako muna pambili? Pastor, nabigyan ako ng overtime ko eh. Pera yon. Saan galing yon? Sa company namin. Yung company mo, may company nga kung walang Diyos. Come on, everybody. Think of it. Ang sabi ng Psalms 10:12. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Oh, lahat pag-aari niya. Ngayon, pag sinabing lahat pag-aari niya, ito yung hindi naintindihan ng marami. Papakita ko sa inyo very practical. No po? Ano ba yung 10%? Okay, papakita ko sa inyo, very practical to ha. Gusto ko maunawaan ng lahat, okay? Ngayon, nung bago ka pa lang sa company mo, ang liit na sweldo mo, tama? Bago ka sa company mo, ang sweldo mo ang liit. Binigyan ka ng 10 pistachio ng iyong company, tama? Amen. Maliit pala sweldo mo. So sabi ni Lord, ibigay mo sa akin yung isa, okay? At sa iyo yung siyam. O, ayan. Ayan yung 10%. Pinapaliwanag ko sa inyo. Ayan yung 10%. Isa para kay Lord, siyam sa'yo. Kung sweldo mo 5,000, magkano kay Lord? Oh, magkano yung 10%? Oh, di meron ko pang 4,500. Ayan yung 4,500. Ayan yung 5,000 at 500. Amen? Oh, so, sumunod, medyo gumanda sweldo mo, grabe. Binigyan ka ng maganda na sweldo, no? Ito na. Sabi ni Lord, oh sige, 7,000 na sweldo mo. Bigay mo sa akin yung 10%, yung siyam, sa'yo na. Hello? Nakikita nyo yung 10%? Nakikita nyo po? So, gumanda na yung trabaho mo uli. Grabe, na-promote ka na kasi marunong ka magbigay eh. Tama? Buksan mo nga ito na, please. Ayan, o. Tingnan nyo lang ha.
Gumanda na trabaho mo. Ang sweldo mo ngayon, 8,000 na. Ang sabi ni Lord, ibigay mo sa akin yung 10%. Ay, ganyan yung paghirap na hirap magbigay ganyan Alam mo yan, yung hirap na hirap dukutin, ganyan, ng mga itsura. Okay. O sabi ni Lord, bigay mo sa akin yung 10%, iyon na yung 90%. Tingnan nyo mabuti yung para kay Lord at sa'yo. Tingnan mo mabuti, pero lahat yan galing sa Kanya. Tama? O now, na-promote ka na naman, grabe, nilipat ka ng ibang company, no? So, binigyan ka ng 10 pound ka na ngayon. Pound ka na, pinag-usapan natin dito. Sabi ni Lord, ibigay mo sa akin yung 10% at sa'yo na yung 90%. Titigan nyo mabuti yung lamesa. Ito yung sa'yo, ito yung kay God. Pero lahat yan galing sa Kanya. Come on, mag-isip kayo, hindi kayo bata. O, ngayon, binigyan ka ng promotion na naman. Binigyan ka ng 10 apple. O yun, nahulog pa. O. At meron pang green, meron pang red. Tama? O. Sabi ni Lord, bigay mo sa akin yung isa, yung mapula-pula. Ayan, yun na yan, Lord. Iyon na yung siyam. Ibalik mo sa akin, by the way. Hindi ibigay, ibalik. Binabalik mo lang yung 10% sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yan, curse ang buhay mo, anak. Inaangkin mo lahat yung 100%, galing sa Kanya yun. Amen? Now, pinagpala ka na naman ni Lord. Ito naman, maliit lang ang value, pero ang laki ng benefits. Binigyan ka ng bagong trabaho, naku, binigyan ka ng 10 choconut, no? Ang sabi ni Lord, bigay mo sa akin yung isa, sa'yo na yung siyam hanggang magka-diabetes ka. Sabi ni Lord, no? Come on, intindihin niyo yung pinag-uusapan natin. This is 10%. We're talking about 10%. Ngayon, bilas ka ni Lord, binigyan ka ng 10 saging. Oh, ang laki nito, ang laki. Oh. Ayan, sabi ni Lord, akin na yung isa at maglahing unggoy ka sa 90%. Amen. Nakita niyo po? Tingnan mo yung binibigay mo kay Lord monthly, yan lang, ito yung sayo. Isipin mo naman, napakaswapang mo naman na lahat yan ibigay. Sorry for my word, this is the truth. Kung hindi ka marunong magbigay ng 10%, come on. Amen? Hindi po tayo nagpapayaman dito. Marami tayong binabayaran at ginagawa sa church. Hindi natin magawa. Because? Ano? Because ano? Kulang ang funds ng church. You are not faithful to your tithes. Mga anak, ito, your own choice. Lahat tayo may choice. Tama? Hindi ka namin popwersahin kung ayaw mo. Kaya ako nagsasalita sa iyo is because we want you to learn how to give back to God. And this is 10%. Imagine mo, iyan lahat sa iyo, ito lang ang kay God na nag-create ng buhay mo at nagbigay ng lahat ng meron ka right now. Ito lang ang sa Kanya, oh. Isipin mo. Di ba? So, pinag-uusapan natin to according to God's Word. Hindi natin to pinag-uusapan nang wala lang, nang dahil lang galing dito. No, galing dito, hindi. Galing sa salita ng Diyos. Now, last verse. Ang sabi, pakibasa po, lahat tayo sabay-sabay. Oh, kita nyo? So, lahat ng binasa natin galing sa salita ng Diyos. Binigyan ko lang ng practical application. Ngayon, ang sabi dyan, inspired by God ang Word of God and useful to teach you kung ano yung tama at magkaroon ka ng realization na meron kang maling ginagawa. Tama? Itinatama ka kapag mali ka at tinuturuan ka para sa tama. Okay? Now, ang papel ko rito, magturo. Ang papel ng mga cell leader, magturo. Pero ang pagsunod, nasa iyo. Amen? Ang pagsunod, nasa iyo at hindi ka namin pipilitin. Amen? Let's pray. Father in heaven, we thank you for the exhortation tonight, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, Lord God. That because of your word, natututo kami, Panginoon, at naitatama namin ang aming ang mga maling desisyon na ginagawa namin sa buhay na ito, Panginoon. Lord, we want to thank you for everything that we have. Yun lamang pong nagigising kami tuwing umaga is tama na para sa amin lahat. Nagigising kaming walang sakit, nagigising kaming humihinga pa, Panginoon,
At bukod doon, marami kaming pagpapala na galing sa inyo. Nawa, Lord God, after tonight, bigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon kami ng realization, Lord God. Because we know, as you said to your word, na hindi po mahalaga kung magkano yung ibinigay, ang mahalaga po is kung magkano yung natira. Meaning, Panginoon, tinitingnan nyo yung sacrifices pag kami nagbibigay. And every sacrifices is a big thing for you, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala, sa trabahong meron kami, sa company na meron kami, Panginoon, sa lahat ng benefits na natatanggap namin dito sa UAE. Maraming salamat po. We bless those people na magbibigay tonight at ibalik niyo po sa kanila ang siksik, liglig at umaapaw, lahat ng papapala sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin at lahat tayo mag-a-agree at magsasabi ng Amen and Amen.